Ang hindi matatawarang range ng aircraft na nasa humigit kumulang 11,000 kilometers at ang kakayahang magdala ng parehong conventional at nuclear na mga armas, tinitiyak ng B2 Spirit na walang kahit anong target ang hindi niya nararating. Ang stealth na kakayahan ng B2 Spirit ay nakukuha sa pamamagitan ng makabago nitong disenyo o stealth na teknolohiya. Grabe mga utol, nung itsura pala nakakatakot na eh. Pero layo ng diferensya na doon sa aircraft bomber aircraft ng Russia, no? Ang layo ng diferensya doon sa range kasi yung isa 4,000 kilometers lamang yung kaya, ito 11,000, parang doble yung kakayahan mga utol. And to check, no? Chinek ko sa Google itong klase ng mga bomber aircraft, napakarami pala nito mga utol, hindi lamang iilan. Napakaraming klase. Ito yung ngayon nating topic, no, yung Northrop Grumman. May Boeing, may Handley, may Rockwell, may sobrang dami mga utol, and 42 more. Mga karunungan, kaalaman, teorya, kasaysayan, hiwaga at mga bagong tuklas. Alamin natin. Ngayon naiaalamin naman natin mga utol ang isa sa kinakatakutang armas pandigma, ang bomber aircraft. Yung mga malalakas na bansa ay meron talaga nito. Tayo yata ay wala kung hindi ako nagkakamali. Ano nga ba ang bomber aircraft? Ito po yung isang uri ng eroplano na dinisenyo lamang para sa digmaan. Okay? Sa panlusob. Nag-aaya nitong mag-launch ng torpedo, magbagsak ng mga bomba sa mga kalaban. Game na, ito'y mula kay Maharlika TV. Pakisubscribe yan, pakilike na rin yung video. Tingnan na natin. Maharlika TV. Ang mga bomber aircraft ay pangunahing idinisenyo upang gampanan ang mga tinatawag na long-range strategic at stealth bombing mission. Ngunit maliban dyan, mayroon din itong ginagampanang mas mahalagang papel sa pagpigil sa posibleng magaganap na digmaan sa pamamagitan ng pagpapatrolya na tinataglay ang mga sandatang nuklear. Mula sa isang versatile Russian bombers hanggang sa isang hypersonic American bombers, titignan natin ang ilan sa mga pinakakinakatakutan at pinakamakapangyarihang bomber aircraft sa mundo. Pero bago tayo magpatuloy, isang like lang po ang hinihingi ko para sa bidyong ito. Malaking bagay na po yan bilang suporta sa ating bawat ina-upload. Back to the video. Sukhoi Su-34. Ang Su-34 ay isang versatile Russian bomber na idinisenyo na may kakayahang umatake sa anumang kondisyon ng panahon. Ang advanced avionics at navigation system nito ang siyang nagbibigay daan upang makapag-operate ang bombers nang mayroong walang kapantay na precision sa kahit anong environment. Kaya naman ito ang dahilan kung bakit isa ang Su-34 sa pinakamabangis na puwersa sa larangan ng digmaan. Ang range ng bombers ay nasa humigit kumulang 4,000 kilometers. Binibigyan daan ito ang eroplano na kumilos ng mabilis at magkaroon ng saklaw na kinakailangan para sa mga tinatawag na strategic operations tulad ng paglulunsad ng iba't ibang uri ng armas sa mga target nito. Taglay ng isang Su-34 ang mga mapangwasak na payload tulad ng precision guided bomb, cruise missiles at air-to-surface armament. Isa sa mga natatanging feature ng bomber na ito ay ang maluwag na cockpit na napagsasama ang parehong piloto at navigator. Ang configuration na ito ay pinahuhusay ang operational efficiency sa pamamagitan ng pagpayag sa mga crew na magbahagi ng mga responsibilidad at workload sa mahabang panahon ng mga misyon. Ang cutting-edge radar ng Su-34 at targeting technologies ang nagpapahintulot dito na maging accurate sa pag-engage sa kanyang iba't ibang target sa lupa at dagat. At sa pamamagitan ng radar technology nito, ginagawang posible ang mga precision strike laban sa mga fixed and moving targets. Maaring atakihin ng Su-34 ang mga target nito ng may pinpoint accuracy na mayroon lamang minimal collateral damage dahil sa kanyang sopistikadong targeting system. Higit pa rito, ipinagmamalaki rin ng eroplano ang kanyang kahanga-hangang air-to-air na kakayahan na ginagawa itong isang matinding kalaban laban sa mga enemy aircraft na may mga sopistikadong sistema ng radar at air-to-air missile. Ang Su-34 ay maaring i-neutralize at i-engage ang mga banta sa himpapawid at nagbibigay ng crucial air superiority upang protektahan ang mga friendly forces o intercept ang mga enemy aircraft. Tupolev Tu-22M3. Isang long-range supersonic bomber ang Tupolev Tu-22M3 na kilala sa kanyang walang kapantay na bilis at striking capabilities. Ang Mach 1.88 na bilis ng eroplanong ito ang nagbibigay daan dito na mabilis na makakalusot sa mga air defense at maghatid ng payload sa mismong teritoryo ng kaaway bago pa man sila makapag-react.
Ang malawak na range ng Tu-22M3 ang isa sa nagbibigay dito ng lakas na ginagawang madali ang mga tinatawag na transcontinental flight na isang mahalagang aspeto sa maraming mga military operation at nagbibigay daan upang mag-operate ng malalayong misyon. Ang aerodynamic na kahusayan ng Tu-22M3 ay nag-improve sa pamamagitan ng kanyang naka-streamline na sweep wing na hugis. Bukod dito, maaari nitong baguhin ang kanyang wing layout para mas mapahusay ang performance sa iba't ibang bilis na mayroong garantiya na magamit sa anumang flight condition. Matibay ang pagbuo ng eroplano, pinapagana ito ng malakas na makina at madaling imaneobra sa kabila ng kanyang laki. Ang kanyang agility ay nagbibigay daan upang makapagsagawa ng tinatawag na sharp turn, evasive maneuvers at mga komplikadong aerial tactics na nagbibigay daan upang malampasan ang mga depensa ng kaaway at maiwasan ang mga paparating na banta. Bukod dito, ang Tu-22M3 ay mayroong kahanga-hangang payload capacity. Ang kanyang malakas na airframe at powerful na makina ay maaring magdala ng maraming bilang ng mga ordnance, kabilang ang iba't ibang long-range missile at precision-guided munition. Ang nakakakilabot na kombinasyon ng payload nito at precision ang nagbibigay daan sa Tu-22M3 na magdulot ng malaking banta sa sinumang kalaban. Northrop Grumman B-2 Spirit. Grabe, no? Ang B-2 Spirit ay isang US stealth bomber na mayroong konsepto ng pagiging invisible. Ipinagmamalaki ng kakaibang aircraft na ito ang isang sleek na disenyo at gumagamit ng advanced na radar evading technologies na ginagawa itong halos hindi na matukoy sa kahit anong radar ng mga kaaway. Ang hindi matatawarang range ng aircraft na nasa humigit kumulang 11,000 kilometers at ang kakayahang magdala ng parehong conventional at nuclear na mga armas. Tinitiyak ng B-2 Spirit na walang kahit anong target ang hindi niya nararating. Ang stealth na kakayahan ng B-2 Spirit ay nakukuha sa pamamagitan ng makabago nitong disenyo o stealth na teknolohiya. Grabe mga utol, nung itsura pala nakakatakot na eh. Pero layo ng diferensya na doon sa aircraft bomber aircraft ng Russia, no? Ang layo ng diferensya doon sa range kasi yung isa 4,000 kilometers lamang yung kaya. Ito 11,000, parang doble yung kakayahan mga utol. And to check, no? Chinek ko sa Google itong klase ng mga bomber aircraft. Napakarami pala nitong mga utol, hindi lamang iilan. Napakaraming klase. Ito yung ngayon nating topic, no? Yung Northrop Grumman. May Boeing, may Handley, may Rockwell, may sobrang dami mga utol, and 42 more. Ganun karami yung klase. Kung which is which, kung kanino yung meron sa Amerika o meron sa Russia at meron sa China, yun yung hindi natin alam. Pero itong Northrop sa United States of America po ito. Grabe mga utol Kumbaga, sobrang high-tech na nitong aircraft na ito, ng bomber aircraft na ito, sobrang high-tech pa nung kakayahan. Ayan, no? Grabe. So anong masasabi nyo dyan mga utol? And para nga pala madagdagan, yung Mach pala, yung speed na Mach, pag sinabing Mach 1, ang equals po nun approximately 1,235 kilometers per hour. Ganong kabilis pag sinabing Mach 1. Yung kanina na stealth bomber aircraft ng Russia ay tumatakbo ng 1.88 Mach. So madalit sadid more or less mga 2,000 kilometers per hour, ganun kabilis. At fictional pero si Flash, The Flash. Kilala nyo si The Flash, yung sa DC Comics na pinakamabilis, fastest man alive, no? Ang takbo po nun Mach 3 lamang. Pero ibig sabihin, di ba? Ganun yung sinusukat kapag sobrang bilis na. Okay? So yung Mach 1 is equals to 1,235 kilometers per hour. 1.88 Mach yung tinatakbo nung isang bomber aircraft ng Russia. Ganong kabilis. Tuloy na muna natin mga utol. Kaibang flying wing configuration nito na sinamahan ng advanced composite materials ay nakakatulong na lubhang mabawasan ang kanyang radar signature. Nangangahulugan lang ito na ang B-2 Spirit ay maaring makapenetrate sa mga lugar na mayroong matinding depensa nang hindi na-detect, na siya namang nagbibigay dito ng kalamangan sa mga strategic operation. At dahil nga nababawasan ng radar signature ng B-2 Spirit, maaari itong lumipad ng hindi natutukoy kahit sa harap ng pinakasophisticadong air defense system. No? Ang nakakamanghang kakayahan na ito ng aircraft ang nagbibigay daan dito na maabot ang mismong teritoryo ng kaaway na mayroong precision strike. Ang stealth technology ng aircraft ay napapataas din ang tsansa na magiging ligtas ito sa mga operasyon dahil mababa ang chance na madedetect ito ng mga enemy fighters at surface-to-air missile. Parang ano na siya, no? Yung itsura niya parang boomerang na, parang UFO na mga utol, no? Salagang itsura pa lang, makikita mong advanced na at itsura pa lang, kung kayo kalaban, lulusubin kayo ng mga ganito, matatakot talaga kayo. Anyway, tuloy na muna natin.
dahil mababa ang chance na madedetect ito ng mga enemy fighters at surface-to-air missile. Ang B2 Spirit ay nilagyan ng advanced guidance system upang mas mapahusay ang kanyang precision strike capabilities. Ang kanya namang mga onboard navigation system at ang target acquisition technology ay nagbibigay daan dito upang tumpak na mahanap at accurate na ma-engage ang mga target. Ibig sabihin, maaring i-neutralize ng aircraft ang mga pangunahing enemy installation, infrastruktura o mga high-value target with surgical precision na nagpapaliit ng collateral damage. Ang B2 Spirit ay isang mahalagang bahagi ng nuclear deterrent ng Estados Unidos. May kapasidad itong magdala ng parehong conventional at nuclear weapons na nagbibigay sa aircraft ng napakalawak na flexibility sa isang malawak na hanay ng mga senaryo ng misyon. Kabilang dito ang kakayahang maghatid ng mapangwasak na mga conventional munition na may mataas na precision. Sa kanyang walang kaparis na stealth na mga kakayahan, pinalawak na saklaw at kakilakilabot na arsenal, ang B2 Spirit ay kumakatawan at ehemplo ng modernong strategic bombing. Ang kakayahan nitong mag-operate ng mapangahas at umatake sa mismong teritoryo ng kaaway ang siyang naglagay sa kanya bilang isang napakahalagang asset sa pagpapanatili ng pandaigdigang katatagan at seguridad. Xi'an H-6K. Ito naman ay isang Chinese strategic bomber na binago gamit ang mga state-of-the-art system at nagtataglay ng kahanga-hangang long-range capabilities. Ang maximum range ng bomber na ito ay humigit kumulang 3,500 kilometers. Maaari nitong maabot ang malalayong target at makapaghatid ng payload na mayroong precision. Ipinagmamalaki ng Chinese bomber na ito ang upgraded avionics suite na may kasamang advanced na teknolohiya at mga system na nagpapahusay sa pangkalahatang performance nito. Ang kanyang avionic package ay may kasamang modernized na mga radar system, kagamitan sa komunikasyon at navigation aids na nagbibigay daan sa eroplano na mag-operate ng epektibo sa komplikado at mapaghamong environment. Ang improvement ng aircraft ay napapahusay ang situational awareness at mas nagiging coordinated sa panahon ng mga misyon. Maliban dyan, sumasailalim din ang mga radar system ng aircraft sa matinding pag-upgrade na siyang nagbibigay dito ng pinabuting target detection, mga kakayahan sa tracking and identification na tinitiyak na kaya ng bomber na talagang epektibong malocate ang mga target kahit na mayroong countermeasures ang mga kaaway. At sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng advanced na radar system nito, napapahusay ng eroplano ang kanyang mga operasyon at survivability sa modernong battlefield. Bukod sa mga avionics at radar upgrade, pinabuti rin ang performance ng makina ng aircraft kumpara sa mga nauna nito. Gamit ang upgraded na mga engine, naaabot ng eroplano ang mas matinding bilis, range at pagmaniobra na nagbibigay daan upang ito'y makapagsagawa ng iba't ibang mga misyon ng epektibo, mula sa mga long-range strikes hanggang sa maritime surveillance operation. Isa sa mga... Teka lang mga utol, no? Pansinin nyo, no? Ito sa China, no? Tapos ikukumpara mo dun sa Northrop, Grumman ng United States, parang ang layo ng diferensya, no? Parang no match. Okay? So yan pa lang naman na nakikita natin kasi maraming klase nga, gaya ng nakita natin kanina, napakaraming klase ng bomber aircraft, no? Baka hindi lamang naman itong bomber aircraft ng China. Pero kung ikukumpara natin to doon sa kanina natin nakita, napakalayo ng diferensya. Talagang no match. Tuloy na muna natin. Ang pangunahing lakas ng Chinese bomber na ito ay ang kanyang versatility at adaptability. Ang bomber ay may kakayahang magdala ng kakaibang hanay ng mga munition, kabilang ang parehong guided at unguided weapons. Maaari itong mag-deploy ng mga cross-missile, conventional bomb at iba pang precision guided munition. Tinitiyak ng payload capacity ng eroplano na makakapaghatid ito ng isang matinding epekto sa mga kaaway na nagbibigay sa China ng isang powerful tool na mahadlangan ang mga potensyal na kalaban. Dagdag pa rito, ang aircraft ay may kakayahang mag-operate mula sa iba't ibang airfield na higit na nagpapahusay sa kanyang operational flexibility na nagbibigay daan sa aircraft upang umangkop sa iba't ibang mga kinakailangan sa misyon at mabilis na tumugon sa mga umuusbong na banta. Ito man ay isang long-range strike o pagsasagawa ng maritime surveillance. Rockwell B-1B Lancer. Ang B-1B Lancer ay isang supersonic bomber na kilala sa pagkakaroon ng flexibility at high-speed capabilities. Idinisenyo ang bomber na mag-operate sa low altitude na mayroong hindi matatawarang bilis. Isa sa mga pangunahing feature ng aircraft na ito ay ang kanyang variable sweep wings. Ang mga wings na ito ay maaaring iakma depende sa kanyang flight na nagpapahintulot dito na i-optimize ang pagsasaayos ng pakpak para sa iba't ibang yugto ng paglipad. Kapag ang mga pakpak ay tila tumutupi paharap, ang aircraft ay nagkakaroon ng enhanced maneuverability sa low speed upang madaling manavigate ang isang komplikadong airspace. Samantala, kapag ang mga pakpak naman ito ay fully sweep back, nagiging sobrang bilis ang aircraft at nagiging matipid ito sa gas. Ang adaptability na ito ay nagbibigay sa B-1B Lancer ng kakaibang bentahe sa iba't ibang mga senaryo ng misyon. Pinapagana ng 4 na afterburning engine ng eroplano. Pinapayagan ng mga makinang ito ang aircraft na maabot ang supersonic na bilis upang matiyak ang mabilis na pagtugon at ang kakayahan para makapaghatid ng mga
mga pag-atake. Ang weapons payload ng eroplanong ito ay... Teka lang, bago tayo umabot sa payload, tingnan muna natin kung sino nagmamayari. Sino ba nagmamayari nito? US Air Force, mga utol. So sa US na naman. Pag maganda talaga itsura, US no? Mga utol, di ba? Nakita nyo naman yung 5 piraso, no? So tuloy na muna natin kasi gusto ko malaman sa US to. Yung kanina sa China yon. Tuloy na muna natin. Yung mga unang dalawa ay sa Russia. At ang kakayahan para makapaghatid ng mga pag-atake. Ang weapons payload ng eroplanong ito ay kinabibilangan ng mga guided missile, gravity bomb at mga mina. Ang versatility at armas nito ay nagbibigay daan sa bomber na makapag-engage sa iba't ibang target mula sa ground-based installation hanggang sa mga naval vessel. Bilang karagdagan, ang B-1B launcher ay maaring gumamit ng cruise missile, pagdaragdag ng isa pang layer ng lethal capability at ang kakayahang mag-strike na mayroong precision mula sa malayo. Ang versatility ng eroplano ay ginagawa itong isang napakahalagang asset sa modernong battlefield kung saan ang adaptability ay napakahalaga. Ang kakayahan ng aircraft na baguhin ang kanyang wing configuration na sinamahan ng kakaibang bilis at iba't ibang weapon payload ang nagiging dahilan kung bakit isa ito sa pinaka-versatile at pinaka-nakakapinsalang asset sa panahon ng digmaan. Kaya mga utol, no? Hindi na natin itong titingnan itong Tupolev, no? Kasi ito, malamang itong Tupolev, pangalan pa lang ay malamang Russian to. So sa madalit sabi, hindi lamang iisang klase ang bomber aircraft ng bawat malalakas na bansa. Okay? So nakakatakot yan. Anyway, isa rin sa mga, kumbaga, kung mapapansin ninyo mga utol, parang itong 3 bansa na ito yung top 3, no? Sa pinakamalalakas na bansa sa buong mundo. Parang sila, handa na talaga sila sa digmaan. Yung kakayahan ng kanilang mga kagamitan, no? Mga weapons nila for mass destruction. Well, anyway, nakakatakot lamang. Pero diniscuss natin, pero kita naman ninyo yung diferensya sa kalidad, kakayahan at sa teknolohiya ng mga nasabing bomber aircraft. So anong masasabi nyo dyan mga utol? Pa-comment na lang. Hindi na natin tatapusin. Lalagay ko naman yung link nito kung gusto nyo matapos yung video na to. Andyan, napanood ko na rin naman mga utol. Anyway, paki-like na rin yung video, paki-subscribe. Maraming salamat. Anong masasabi nyo dyan? Pa-comment na lang. Sana magkaroon ng Pilipinas dito, mga utol, no? Maraming salamat, Maharlika TV. Maraming salamat sa inyo. Muli ako sa Target Achilles in behalf of the Real South Pride Production. Ako ay nagpapasalamat sa walang sawa niyong pagsuporta. Kayo mag-iingat, keep safe, God bless at saludo po ako sa inyo lahat. Maraming salamat po.